Buwelo, ang sino man mga kababayan. So nag-iba ng posisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman talaga po na pabuliuhin na ang ating Pangulo ang anumang impeachment complaint laban kay Sara kasi sumubra na po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Malinaw na po yung pahayag ni Jose Castro ng Palasyo Malacanang. May relasyon po sa issue ng possible revival ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ang sabi ni Jose Castro, ang ating Pangulong Bongbong Marcos won't interfere sa anumang impeachment complaint na planong isampa laban kay Sara Duterte once naglaps yung 1-year bar sa pag-file mga kababayan ng impeachment complaint sa Vice Presidente. Yan sabi dito sa report ng News 5, Marcos won't interfere in BP Sara impeachment bid. Sabi sa report ng Inquirer, Palace on anyone filing impeachment case versus Duterte, we won't interfere. O diba? Di ano niya Mr. Maravillas ang ibig sabihin niya? Malinaw na po kung noong isang taon mga kababayan, nagpayag yung ating Pangulo na hindi niya sinusupport ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin nitong pahayag ng Palasyo Malacanang na hindi mag-interfere? Di ba malinaw po na buwelo? Buwelo, ang sino man mga kababayan. So nag-iba ng posisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman talaga po na pabuliuhin na ang ating Pangulo ang anumang impeachment complaint laban kay Sara kasi sumubra na po. Yan sabi dito, President Bongbong Marcos will not interfere with plans by some lawmakers to endorse a new impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, stressing that the matter is under the jurisdiction of Congress. Sabi ni Jose Castro, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa press briefing mga kababayan kanina, sabi ni Jose Castro, whatever happens niya regarding impeachment, that is within the jurisdiction of Congress. And if anyone files that case, the President will not interfere. But again, we will repeat this. The President wants those who should be held accountable to be held accountable. Di ba malinaw na? Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang gustong ipahiwatig mga kababayan ng Palasyo Malacanang ang posisyon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dapat na mga opisyal na may accountability, may pananagutan po kasi nakagawa ng mga kabuktutan sa gobyerno, dapat po na managot. Di ba? Iba ito mga kababayan sa naging posisyon noon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin mga kababayan yung naging payag ni Jose Castro sa pagtatanong po ni Eden Santos ng Net25. Yusek, good afternoon po. May impeachment complaint po na i-refile ng mga complainant at willing po yung Makabayan Black sa Kamara na i-endorse ito. Ano po ang reaksyon dito ng Pangulo since bago matapos ang taon ay nananawagan siya ng muli ng pagkakaisa para sa pag-unlad ng ating bansa. Ito po ba ay sa tingin ninyo makakatulong para dun sa hangarin ng administrasyon na unity at prosperity? Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po ay para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente.
Di ba? Malinaw yung paiwatig. Ang dapat na managot ay dapat managot. So hindi ko kontrahin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung noon kinontra ng ating Pangulo, diniscourage niya eh. Ngayon, hindi na niya i-discourage. Yan sabi dito sa report. She also shut down the possibility that Marcos could step in and talk to lawmakers to discourage a repeat of last year. Di ba? Nag-iba na ng posisyon, malinaw. Nag-iba na po ng posisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano niya, Mr. Maravillas, yung panawagan ng ating Pangulo na unity para sa prosperity, tulad ng sinasabi ni Eden Santos sa kanyang pagtatanong. Yung panawagan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng unity doon sa mga gustong makipagkaisa. Malabo man po na makipagkaisa pa yung kampo ng mga Duterte, sila nga po yung humiwalay. Di ba? Yung gustong makipagkaisa sa ating Pangulo, welcome po para sa pag-unlad ng ating bansa. Pero hindi man po ipagpipilitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga grupo na ayaw po makipagkaisa kasi humiwalay na nga po sa unity yung kampo ng mga Duterte. Kasi ang gusto nila, si Sara ang mamuno na. Hindi man po pwede yung ganon. Makipagkaisa para mang-isa. Di ba po? Gustong isahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala, pumayag na maging vice-presidente. Kasi ang intensyon, hindi na patapusin yung ating Pangulo. Itulad kay Iraq. Ganon mga kababayan yung kanilang intensyon. Nabuking mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez yung plano. Doon nagsimula po, kaya po umiwalay si Sara. Nabuking. Yung masamang plano po. Balikan natin yung press briefing. Pero wala po ba siyang power na kausapin yung sa camera para naman maiwasan na ulit yung kagaya ng nangyari since parang yung impeachment against BP Sara last year, 2025, parang it's a failure impeachment. Failure impeachment. On our part, we cannot say that it's a failure Na-impeach impeachment. nga sa Congress, sa Senado lang. Pending case before In-archive the Supreme Court. sa Senado. But anyway, muli sasabihin natin. Pero na-impeach si Sara man ang sa mangyari Congress. po, tungkol sa impeachment, yan naman po ay So hindi siya failure. nasa jurisdiction po ng Kongreso at ang kung sino man po ang magsasampa ng kaso na yan ay hindi po makikialam ang Pangulo. But muli, ulit-ulitin natin, ang Pangulo po, ang nais po niya, managot. Ang dapat na managot. Inulit pa. Ang gusto daw ng ating Pangulo, managot ang dapat managot. Malinaw po. Hindi siya makikialam sa Congress. Hindi niya i-discourage. Kung last year diniscourage niya, kasi publicly sinabi niya, he is not supporting the impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon po, yung ating Pangulo mananahimik. Ang ibig sabihin, di ba, mga kababayan, may kasabihan yung mga matatanda, silence means yes. At in-emphasize pa, mga kababayan, 2 beses inulit ni Yossi Castro. Ang gusto naman anya ng ating Pangulo, managot ang dapat managot. Di ba malinaw po ang mensahe ng Palasyo Malacanang? Ang ibig sabihin noon, sinusupport ng ating Pangulo ang impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Yan ang interpretation natin noon. Iwan ko sa inyo kung hindi pa ninyo na-gets. Diba po, malinaw? Dapat anyang managot. Ang dapat managot. Sabi ni Yossi Castro, hindi man to sasabihin ni Yossi Castro kung walang basbas sa ating Pangulo. Di ba po? Kalangan man magsalita ng ganun si Yossi Castro na hindi siya sinabihan. Ang mga secretaries and undersecretaries, mga kababayan, alter ego, the other self ng ating Pangulo. Di ba po? So malinaw ang mensahe. Managot
ang dapat managot. Kasama doon, mga kababayan, si Sara. So hindi i-discourage ng ating Pangulo. Pag hindi i-discourage ng ating Pangulo, ang ibig sabihin niyan, ini-encourage. Di ba ganun man lang po, mga kababayan? Kitang-kita sa facial expression ni ni Yossi Castro na ini-encourage po. Yan po. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na Malinaw sagutin. Hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero Failure impeachment, on our part, we cannot say that it's a failure impeachment. There's still an ongoing pending case before the Supreme Court. Well, anyway, muli sasabihin natin, ano man na mangyari po tungkol sa impeachment, yan naman po ay nasa jurisdiction po ng Kongreso at ang kung sino man po ang magsasampa ng kaso na yan ay hindi po makikialam ang Pangulo. But muli, ulit-ulitin natin, ang Pangulo po, ang nais po niya, managot. Ang dapat na managot. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang gustong ipahiwatig ni Yossi Castro. Ayos? Ayan man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.